sa mga nagbabalak mag-abroad dyan at sa mga nandito na sa ibang bansa. Panoorin nyo tong video ko, may isi-share ako sa inyong kwento para may idea kayo sa mga maaaring mangyari sa inyo dito sa ibang bansa. 3 buwan na ako dito sa Czech Republic pero wala pa rin akong trabaho. Nag-cancel kasi yung una naming employer. Nahanapan naman kami ng lilipatang company ng agency namin. Yun nga lang, hindi pa ako makapag-start sa trabaho. Hinihintay ko pa kasi yung approval ng ministry sa mga documents ko. Yung iba naming mga kabatch ay na-approve na ng ministry. Nag-start na rin sila sa trabaho. At 3 na lang kaming naghihintay pang ma-approve. Libre man yung tirahan dito at may allowance kami na salary deduction. Sobrang stress pa rin ako dahil hindi ko inakalang mangyayari to. Oo, at kumakain kami dito pero paano naman yung pamilya namin sa Pinas na umaasa lang sa ipapadala namin. Makadiskarte man kami rito sa pag-ahit ng kilay, pag-ayos ng buhok at paggawa ng tinapay. Sobrang kulang na kulang pa rin yun para sa mga pangailangan ng pamilya namin sa Pinas. Nililibang ko na lang yung sarili ko sa mga gawaing bahay. Pero sa totoo lang, stress na ako. Di lang halata at ayan, makakapag-kending-kending pa. Ay, Diyos ko. Sa pagpipray na lang ako kumakapit na sana'y ma-approve na ako para makapag-start na sa work. Naisipan kong i-share sa inyo ang nararanasan ko dito. Nang sa ganun ay magkaroon kayo ng idea at mapaghandaan nyo yung mga maaari nyong sapitin dito sa ibang bansa. Ganito man yung sitwasyon ko sa ngayon, hindi ako nagsisisi na nag-cross country ako. Dahil sa Taiwan ay hanggang 12 years ka lang pwedeng magtrabaho. Matatapos ko na lang yung 12 years ko sa Taiwan ay hindi pa rin tapos sa pag-aaral yung 2 anak ko. At yan yung dahilan kung bakit nag-cross country ako. Blessing pa rin para sa akin yung makapunta ako dito sa Czech Republic. Dahil hindi naman lahat ay nabibigyan ng opportunity na makapunta dito sa Europe. Problemado man ako sa ngayon, napapalibutan naman ako ng mga mabubuti at mga positibong tao. At hindi ako nawawala ng pag-asa na makakapagsimula rin ako sa trabaho sa lalong madaling panahon. Laban lang, walang susuko. Hanggang dyan lang yung kwento ko sa inyo. Pero samahan nyo pa rin akong tapusin tong bidyong to. Samahan nyo akong maglinis ng bahay. At pagkatapos kong maghugas ng plato, magpupunas-punas naman ako. Araw-araw ko yung pinupunasan pero ginagawa ko pa rin para meron lang akong mapaglibangan. Pagkatapos ay magwawalis-walis naman ako dyan. Siyempre, wawalisin ko lahat ng sulok ng bahay. Pagkatapos ay magmamap naman ako. Araw-araw akong nagmamap lalo na dun sa may bandang kusina, gawa ng mga tilamsik pag nagluluto. Lumabas ako sandali para pumunta sa Asian shop, bumili ako ng mailulutong ulam at sinauli ko na rin yung plancha sa buhok na hiniram ko na ginamit ko sa pag-aayos ng buhok. Ito pala yung mga nabili ko, isang tray na itlog. I-check ko yan isa-isa, minsan kasi ay may nakahalong basag na at yun ang una kong iluluto. Pero buti na lang this time walang napahalong basag. Napaka-cute nga naman ng mga itlog na yan. Ang liliit. At ito pa yung iba kong binili. Bumili ako ng sotanghon, toge at tokwa. O alam nyo na yung ulam namin ha. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sa pakikinig. Bye-bye!